Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 1. Tayo ay nasa Week 5 to 8. Mga pagbabago sa solid, liquid at gas, bunga ng temperatura. Sa aralin na ito ay matutuhan mo ang mga pagbabagong nangyayari sa solid, liquid at gas. Tingnan ang mga larawan. Banggitin ang mga ito. Ang mga solid, liquid at gas na iyong makikita sa paligid ay mga uri ng matter na maaaring mabago ang pisikal na kaanyuhan dahil sa epekto ng init at lamig ng temperatura. Ang mga malalamig na bagay katulad ng paborito mong sorbetes ay may mababang temperatura. Habang ang maiinit naman na bagay na kagaya ng mainit na kape na iniinom mo sa malamig na umaga ay may mataas na temperatura. Ang thermometer ay kagamitang panukat sa temperatura o init o lamig ng bagay. Ito ay isinusulat sa degree Celsius o centigrade at Fahrenheit. Ang layunin natin sa araling ito ay mailalarawan mo ang epekto ng temperatura sa solid, liquid at gas para makita ang mga pagbabago ng solid patungo sa liquid, liquid patungo sa solid at liquid patungo sa gas. Basahin at pag-aralan ang maikling kwento. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Isang araw ng Sabado noon, mainit ang panahon. Nasa labas ng bahay ang magkapatid na Kim at Sofia. Masaya silang naglalaro at minsan ay naghahabulan pa. Hanggang sa sila ay mapagod, naisipan nilang maupo sa tabi ng puno na nasa labas ng bahay. Sa kanilang pagkakaupo doon ay napatingin sila sa gate ng kanilang kapitbahay at doon ay nakita nila ang nakasulat na Ice Candy for sale here. Kumuha ng ilang barya si Kim sa kanyang bulsa at bumili ng 2 pirasong ice candy. Ang sarap naman ito, ang sabi ni Sofia. Ang tigas, malamig at matamis din, lasang mangga at parang may gatas pa, dagdag naman ni Kim. Nang sumunod na araw ay naisipan nilang gumawa ng sariling ice candy. Nagpaturo sila sa kanilang nanay kung paano gumawa nito. Naganda sila ng 4 na baso ng tubig, 1 tasa ng asukal at gatas na evaporada at hiniwang maliliit na mangga bilang flavor. Pinagsama-sama nila ang mga ito at hinalo. Pagkatapos inilagay nila ito sa plastic ng ice candy. Sinabi ng nanay nila na ilagay ito sa freezer. Para sa susunod na araw ay pwede na nilang kainin. Nagustuhan nyo ba ang kwento mga bata? Sige nga, subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong kwaderno ang mga sagot. Number 1, nasa anong anyo ng matter ang biniling ice candy ng magkapatid na Kim at Sofia? Tama, ang binili nilang ice candy ay nasa anyong solid. Number 2, ano naman ang mga liquid na ginamit ni Kim at Sofia sa paggawa ng ice candy? Ang mga liquid na ginamit nila sa paggawa ng ice candy ay ang mga tubig at gatas na evaporada. Number 3, ano ang ginamit na solids sa paggawa ng ice candy? Ang solids na ginamit sa paggawa ng ice candy ay asukal at mangga. Number 4, paano nagbago at naging solid ang ice candy? Tama, naging solid ang ice candy dahil inilagay ito sa refrigerator na mababa ang temperatura kung kaya ito ay nagyelo. Number 5, anong klase ng temperatura ang kailangan upang ang liquid ay magbago tungo sa pagiging solid? Tama din, mababang temperatura ang kailangan upang ang liquid ay magbago tungo sa pagiging solid. Laging tatandaan
na may mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Ang pisikal na anyo ng solid, liquid at gas ay maaaring magbago kapag nainitan o nalalamigan. Ito ay tinatawag na physical change. Ang physical change ay pagbabago ng isa o higit pang mga pisikal na katangian ng bagay. Ang mga proseso na nagdudulot ng pisikal na pagbabago ay ang melting, freezing, condensation, evaporation, at sublimation. Kung ang temperatura ay mainit, ang ilang solid ay natutunaw at nagiging liquid, katulad ng nasa larawan. Natutunaw ang tsokolate at sorbetes dahil ito ay nakabilad sa araw. Ang prosesong ito naman ay tinatawag na melting. Isang halimbawa nito ay ang melting ay ang isang proseso na pagbabago mula sa solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang nakakaapekto ng pagbabagong pisikal ng solid. Maliban sa sorbetes, mayroon pang karaniwang bagay na natutunaw dahil sa init tulad ng tsokolate, mantikilya, kandila, at yelo. Tingnan uli ang nasa larawan. Kung ang temperatura ay malamig, ang ilang liquid ay nabubuo at nagiging yelo. Ang prosesong ito ay tinatawag naman na freezing. Ang mababang temperatura ang nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng liquid. Ang yelo at sorbetes na nasa larawan ay mga halimbawa ng mga bagay na pisikal na nagbabago dulot ng malamig na temperatura. Ang tubig o liquid kapag nasa mababang temperature o temperatura ay nagiging solid. Ang mga natuyong damit mula sa pagkakasampay ay isang halimbawa ng evaporation. Dahil sa init na dulot ng sikat ng araw, ang tubig o liquid na nasa damit ay nagbabagong anyo at nagiging gas o singaw, dahilan upang matuyo ang damit na sinampay. Makikita sa isang basong may malamig na tubig ang butil-butil na tubig. Ito ay nagmula sa loob ng lalagyan na nag-anyong water vapor o singaw. Ang singaw o water vapor ay nasa anyong gas at nagiging liquid kapag ito ay lumamig. Ito ay nabubuo dahil sa mainit na temperature o temperatura at mabilis ding bumabalik. Sa pagiging liquid, kung malamig ang temperatura, ang prosesong ito ay tinatawag naman na condensation. Ang condensation naman ay isang proseso ng pisikal na pagbabago na kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang malamig na temperatura o temperature ang lubos na nakaapekto sa pagbabagong pisikal ng gas. Samantalang ang sublimation ay proseso ng pagbabago ng pisikal na anyo ng solid patungong gas na hindi dumadaan o sumasailalim sa pagiging liquid. Ang mothballs ay isang halimbawa na nagpapakita ng prosesong sublimation. Ito ay inilalagay sa loob ng damitan upang makaiwas sa mga insekto na maaaring kumapit o makasira sa mga damit. Hindi lahat ng solid ay nagsasublimate. Ang mothballs ay gawa sa naphthalene at mabilis na nagbabago mula sa pagiging solid patungo sa pagiging gas. Malinaw na ba sa inyo ang ating aralin, mga bata? Magaling! Ang mga kagamitang makikita natin sa tahanan at paaralan ay mga bagay na nabibilang sa solid, liquid at gas. Ang mga bagay sa ating tahanan at paaralan ay may kaanyuhang solid, liquid at gas. Maaaring uriin ang mga ito ayon sa kanilang mga katangian sa pamamagitan ng ating pandama o senses. Ang mga solid ay may tiyak na kulay, hugis, tekstura, sukat,
timbang at volume. Ang mesa, silya, tabo, pinggan, kutsilyo, kutsara at tinidor ay mga halimbawa ng solid na matatagpuan sa tahanan. Samantalang ang aklat, pisara, lapis, ballpen at armchair ay mga halimbawa naman ng solid na matatagpuan sa paaralan. Ang liquid naman ay maaaring mabagal, mabilis o napakabilis ng daloy. Ang liquid kasi ay walang tiyak na hugis. Sinusundan nito ang hugis ng lalagyan. Ito ay may volume, iba't ibang lasa at amoy. Ang tubig naman, alcohol, juice, toyo, mantika at ketchup ay mga halimbawa naman ng liquid na maaaring matagpuan sa tahanan at paaralan. Tingnan ang chart ng mga hugis, tekstura at kulay para gamitin mo sa paglalarawan ng mga solid, liquid at gas kapag ang mga ito ay nagbabago. Ito ang mga kulay, mga hugis, at ang kanilang mga tekstura. Napansin mo na magkaiba ang kulay, magkaiba rin ang hugis, pati na ang kanilang mga tekstura. Subukan nga natin gawin naman ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Maaari ka bang magbigay ng iba pang mga halimbawa ng solid, liquid at gas na matatagpuan sa inyong tahanan o paaralan? Kopyahin ang talahan na yan at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. At ito naman ang maaaring halimbawa ng kasagutan sa gawain ito. Cabinet, tinapay, alcohol, LPG, dishwashing soap. At ito naman ang kanilang mga katangian, matigas, malambot, walang kulay, berde o malagkit. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa papel. Number 1, alin sa mga sumusunod ang tama tungkol sa solid? A. Ang solid ay hindi nakikita. B. Ang solid ay walang bigat. C. Ang solid ay walang tiyak na hugis. At D. Ang solid ay may sariling hugis, kulay at tekstura. At ang tamang sagot ay tama, letter D. Ang solid ay may sariling hugis, kulay at tekstura. Number 2, alin sa mga sumusunod na solid ang matigas? A. Lapis, B. Papel, C. Upuan o D. Bato. Tama, ang sagot ay letter D. Bato. Number 3, ang mga sumusunod ay katangian ng solid maliban sa isa. Alin ito? A. Dumadaloy, B. Nahahawakan, C. May sariling hugis o D. May tekstura. Tamang sagot ay dumadaloy, letter A. Number 4, ang buhangin, papel de liha, langka ay mga bagay na inuri sa pamamagitan ng blank. Ito ba ay A. Hugis, B. Tekstura, C. Kulay, D. Sukat. Tama, letter B. Tekstura. Number 5, ang mga sumusunod ay halimbawa ng solid maliban sa isa. Alin ito? A. Pisara, B. Crayola, C. Holland o D. Gatas na evaporada. Ang tamang sagot ay letter D. Gatas na evaporada. Number 6, kapag ang tubig sa baso ay inilagay mo sa freezer, ano ang mangyayari dito? Ito ba ay A. Titigas, B. Matutunaw, C. Liliit o D. Mawawala? Ang sagot ay letter A. Titigas. 7. Ano ang nangyari sa kandilang natutunaw kapag ito ay lumamig? A. Lumambot, B. Naglaho, C. Tumigas o D. Nag-iba ang kulay. Ang tamang sagot ay letter C. Tumigas. Number 8. Ang mga sumusunod ay maaaring magpalit ng anyo kapag pinalamig maliban sa isa. Alin ito? A. Tubig, B. Ice candy, C. Tinunaw na floor wax o D. Bakal. Ang tamang sagot ay
Letter D, bakal. Number 9, alin sa mga sumusunod na proseso ang tawag sa pagbabagong anyong liquid tungo sa solid? A. Evaporation, B. Freezing, C. Melting, o D. Sublimation. Tama, ang sagot ay freezing. Number 10, ano ang mangyayari sa tinunaw na mantikilya kapag inilagay ito sa freezer? A. Magbabagong anyo ito tungo sa solid. B. Magbabagong anyo ito tungo sa gas. Tama, letter A. Magbabago ito tungo sa solid. Ang sinaunang paraan ng pagluluto sa ating tahanan ay ginagamitan ng kahoy o solid. Ito ay sinisindihan upang mag-apoy o magningas. Ang apoy ay isang halimbawa ng gas. Sa ngayon, marami nang gumagamit ng LPG o liquefied petroleum gas sa pagluluto. Ang nasa loob ng tangke ng LPG ay liquid. Kapag ito ay binuksan na at nabawasan ang presyon sa loob ng tangke, ang liquid ay nagiging gas at ito na ang lumalabas sa kalan na nagiging apoy. Subukan naman natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4 ngayon. Tingnan ang mga larawan. Alin sa mga larawan ang solid, liquid, at gas? A's. Number 1, sorbetes, solid. Number 2, mothballs ay solid. Number 3, tubig, ito ay liquid. Number 4, langis, ito ay liquid. Number 5, tsokolate, ito ay solid. At number 6, ito ay hangin, gas. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sagutin ang talahanayan gamit ang larawan sa itaas. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. At ito ang halimbawa na maaaring kasagutan sa gawain ito. Dito naman tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Ang mga bagay ay nagbabago ang pisikal na anyo dahil sa init at lamig ng temperature o temperatura gamit ang 5 uri ng pisikal na pagbabago ng solid, liquid, at gas. Magtala ng mga gawaing bahay na nakikitaan ng ganitong mga pagbabago. Ito ngayon ang halimbawa ng maaaring inyong kasagutan sa gawain ito. Melting, freezing, evaporation, condensation, at sublimation. Sa gawain sa pagkatuto bilang ito, kopyahin at buuin ang crossword puzzle sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na nakasulat sa ilalim. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito ang puzzle. Ang mga salitang pababa ay number 1, pagbabagong pisikal mula solid patungong liquid. Ito ay tama, melting. Number 2, pagbabagong pisikal mula sa gas patungong liquid. Ito ay tinatawag na condensation. Sa number 3, pagbabagong pisikal mula liquid patungong solid. Ito ay tama, freezing. Sa number 4, ang pagbabagong pisikal mula solid patungong gas ay tinatawag na sublimation. At sa number 5, ito naman ay ang tinatawag na pagbabagong pisikal mula liquid patungong gas ay evaporation. Sa gawain sa pagkatuto bilang 8, ilarawan ang pagbabago sa mga bagay batay sa epekto ng temperatura. Piliin ang sagot sa loob ng ahon. Number 1, solid to liquid, dahil ito ay tsokolate. Number 2, mothballs. Ito ay magiging solid patungo sa gas. Number 3, butter. Ito ay solid to liquid. Number 4, ito ay liquid to gas. Number 5, ito naman ay liquid to solid. Sa gawain sa pagkatuto bilang 9, buuin ang pangungusap. Tukuyin ang maaaring pagbabago sa bawat sitwasyon. Isulat sa sagutang papel. Pagtitinda ng ice candy ang number 1. Pagtitinda ng ice candy ang pinagkakakitaan ni Lina ngayong bakasyon.
Nag-iipon siya upang may baon sa darating na pasukan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nawalan ng kuryente. Kinakabukasan ay binuksan niya ang freezer at nakita niyang tama, tunaw na ito. Number 2, blank ang tsokolating kinakain ni Lito dahil sa init ng panahon. Inilagay niya ito sa freezer upang tumigas. At ang tamang salita o sagot ay nalusaw. Number 3, pagkatapos nilang naligo, nakasanayan na ni Nena na blank ng buhok gamit ang blower. Ito ay magpatuyo. Sa number 4, si Aling Nena ay bumili ng solid air fresheners para sa kanilang bahay. Ang kanyang anak na si Lily ay nagtataka kung bakit blank ang solid air fresheners sa paglipas ng araw. Ang tamang salita ay naglaho. Sa number 5, madalas mapansin ni Lena ang mga blank damo sa kanilang hardin tuwing umaga. Kapag tinignan niya ang lupa, hindi naman umuulan kinagabihan. Ang tamang salita ay basa o basang damo. Sa gawain sa pagkatuto bilang 10, isulat kung mainit na temperatura o malamig na temperatura ang nakaapekto sa mga bagay na nasa larawan. Number 1, tunaw na Crayola. Tama, ito ay mainit na temperatura. Pangalawang larawan ay bintana na may hamog. Ito ay malamig na temperatura. Ang larawang ito naman ay pagpaplantsa. Ito ay mainit na temperatura. Ito naman ay solid air pressure. Ito ay mainit na temperatura. Sa gawain sa pagkatuto 11, magbahagi ng maikling kwento tungkol sa isang simpleng aktibidad na nagawa mo na naging daan upang matutuhan mo ang pagbabagong naganap sa ilang liquid tungo sa pagiging solid. Isulat mo ang iyong kwento. Gayahin ang sumusunod na bahagi. Ito ay may pamagat, pangyayari at detalye at nasaksihan sa pangyayari. Halimbawa nito ay ang pamagat, naglahong laman ng alkohol. Pangyayari at detalye, naubos ang laman ng alkohol sa bote. At ang nasaksihang pangyayari, naiwan ng bunso na walang takip ang bote nito. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, maglista ng 5 halimbawa ng liquids na nagiging solid at ipaliwanag kung paano ito nagbabago. Ang maaaring kasagutan sa gawain ito ay sa gawain sa pagkatuto bilang 13, ang sumusunod na pangungusap ay may mga mahalagang konsepto na dapat mong tandaan. Kopyahin ang mga pangungusap sa sagutang papel at alisin ang salitang nagpapamali ng ideya ng pangungusap. Number 1, may ilang bagay na nakikita sa tahanan sa paaralan na maaaring solid, liquid o gas. Number 2, ang mga kagamitang makikita sa palengke ay may maraming naidudulot sa ating pang-araw-araw na gawain. Number 3, may mga bagay na mayroong masamang dulot sa mga tao, hayop at halaman kung ito ay wasto ang pagkakagamit. At sa number 4, huwag tayong maingat sa paggamit ng mga bagay na matutulis, matatalim, maiinit, mabibigat at ginagamitan ng kuryente. Sa number 5, mahalagang malaman at isaisip ang wastong paggamit ng solid, liquid at gas upang maiwasan ang aksidente at mabuting dulot ng mga ito. Sa gawain sa pagkatuto bilang 14 naman, pag-aralan mabuti ang mga larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang mga bagay na nagbabago ang pisikal na anyo kapag mainit ang temperatura. Sorbetes, kandila, natutunaw, nalulusaw, mga basang damit na tutuyo,
tsokolate, natutunaw. Halimbawa yan sa mga sagot sa gawain ito. At sa gawain sa pagkatuto bilang 15, pag-aralang mabuti ang mga larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang mga bagay na nagbabago ang pisikal na anyo kapag malamig ang temperatura. Ito ang mga halimbawa ng maaaring kasagutan sa gawain ito. Ubas, tubig, tunaw na tsokolate, sorbetes, dalandan, lapis, orange juice, at gatas. Tubig, tsokolate, sorbetes, orange juice, gatas ang maaaring sagot sa gawain ito. Sa gawain sa pagkatuto bilang 16, isulat ang mga hakbang o paraan kung ano ang nais o kaya mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Number 1, nakita mo sa inyong kusina ang mga tirang pagkain na nasira, mga ginamit sa pagluluto at mga lata at bote na sama-sama sa isang plastik. Ano ang gagawin mo? Number 2, araw-araw na nakikita mo ang mga tuyong dahon na nakatambak sa damuhan at sama-sama din ang mga plastics na nawalis sa inyong bakuran. Ano ang gagawin mo? Number 3, nakita mo ang mga kapwa mo bata na nagtatapon ng basura sa ilog malapit sa inyong bahay. Ano ang sasabihin mo? Okay, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Science 3, Quarter 1, Week 5 to A. We vote for A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.